Farah's POV. Nagising ako dahil sa basang telang humahaplos sa balat ko. Dinilat ko ang mga mata ko at nakita ko si Lance ang may gawa. Mabilis niyang tinigil na makitang gising na ako. Finally, gising ka na. Anyway, I need to ask for forgiveness to Anne. What you did back there was stupid. Nakakaya sa bisita ko. He blurted out. Tila may bumara sa lalamunan ko dahil sa kanyang sinabi. I was too stunned to speak. Tumitig siya sa akin at wala akong nakitang kahit anong awa. Pero bakit niya ako pinunasan kung di man lang siya naawa? Stop it, Farah. Stop your illusion. He doesn't love you anymore. Pero hindi ko sinadya yun. Masakit pa ang katawan ko at hindi ko sinadyang ihulog yon. I wiped my own tears na kanina pa tumutulo. Lumingon siya sa akin at gumiti. At sa tingin mo, papaniwalaan kita? Nilapit niya sa akin ang kanyang mukha at nagsalita. Kahit sinadya mo man o hindi, the damage has been done. Hindi mo na maibabalik ang nangyari at hindi mo na maaayos kahit anong gawin mo. Tumago sa puso ko ang mga salita niya. Tama ang sinabi niya. Kahit ano pang gawin ko para ayusin ang lahat, nangyari na ang mga nangyari. Bakit ka umiiyak? Huwag kang umarte na parang ikaw pang biktima dito, Farah. Now lumabas ka, humingi ka ng tawad sa kanya dahil sa katangahang ginawa mo. Lumayo siya at tumampo sa stool sa harap ko. I can't take this anymore. It's not my fault. Bakit mo ba ako ginaganito? I blurted out. Hindi ko na kasi kaya. Lahat ng sakit na ipon na sa dibdib ko. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko ngayon. Tila wala akong karapatang sumaya. Marahas kong pinahiran ng luha ko at malungkot na tumingin sa kanya. Do you like that, woman? Bakit kung ituring mo ko parang wala lang sa iyong nararamdaman ko? Kung ituring mo ako ngayon, wala lang. Isa lang akong walang kwentang nilalang. Saad ko at humagulgol. Nahihirapan na rin akong huminga, pero pinipigilan kong sarili kong gumawa ng kung anong ekspresyong nasasaktan ako o nahihirapan dahil sa sakit ko. Tiningnan niya ako na mariin sa mata at sinabi, Oo, gusto ko siya. Masaya siyang kasama. Mabait siya, maganda siya, at hindi siya katulad mo. Pahayag niya na nagpabaliktad sa mundo ko. Ang sakit-sakit. Anong nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa lalaking minahal ko noon? You changed? Hindi na kita kilala. Malungkot kong saad. Nagbagong ekspresyon niya, ngunit ilang minutong lumipas, napalitan to ng isang galit na ekspresyon. Nagulat ako dahil sa paghalakak niya. Isang halakak na puno ng pait at sakit. Tila may kung ano sa kanyang mga mata na hindi ko masabi. Ikaw ang gumawa sa akin ng ganito. Naaalala mo ba nung nakikiusap ako sa iyo na wag mo akong iwan? Naalala mo nung lumuhod ako para wag mo lang akong iwan. Remember what you told me? Pinikit niya ang kanyang mga mata at may isang luhang nahulog dito. I really hurt him. It was me who made him a monster. You are no fun to me now, Lance. Ayoko na sa'yo. Let me go. He mimicked me at sa paraan ng kanyang pagsasalita, mararamdaman mong sobra siyang nasaktan sa sinabi ko. Mali ang desisyon kong gawin yon, but I am here now. Ginawa kong lahat para maging maayos kami o kahit man lang mapatawad niya ako. Hindi ko alam ganito pala kasakit. Yung tipong ikaw na lang lumalaban para sa inyong dalawa dahil sumuko na siya. You remember it now. At naalala mo ba kung anong sinabi ko bago ka umalis? Pinahiran niya ang luhang nahulog galing sa mga mata niya at nagsalita. Mahal, kapag tatapak ka sa labas ng pintuang yan, wala ka nang babalikan pa. Nagulat nga ako nang bumalik ka. Kilala mo ko? I am a man of my words. Wala ka nang babalikan pa sa akin, Farah. Might as well. Kung anong binabalak mo ngayon, itigil mo na lang yan. Dahil masasaktan ka lang. He said in an icy voice. Sinabi niya yon habang walang emosyong nakatitig sa mga mata kong lumuluha. Am I too late to mend this relationship? Huminga ako na malalim at gumiti sa kanya. He looks taken aback of what I did. Dahan-dahan akong bumangon at sumandal. He looks lost. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung tutulungan niya ba ako o hindi. Don't worry, I can handle this. Okay naman ang pakiramdam ko. Siguro pwede na akong bumaba at humingi ng tawad sa babae. I will ask for her forgiveness. Just give me time kasi medyo masama pang pakiramdam ko. I smiled at him. Nanatili siyang nakatitig sa akin at di alam ko anong kanyang gagawin. Alam mo kung ano man ang nagpapasaya sa'yo, gagawin ko. Binigyan niya ako ng maasim ng ngiti pagkatapos kong sabihin ng mga katagang iyon. Kinagat ko naman ang aking mga labi. Don't give me those words, Farah. You can't fool me again.
Malamig niya akong tinitigan. Sabi nga nila, you fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Ngumiti lang ako ng malungkot sa naging pahayag niya. Hindi ako dapat magreklamo. It was me who made him like this. Kung hindi ko siya iiwan, hindi siya magiging ganito. What if hindi ko siya iniwan? Kung hinayaan kong tulungan niya ako, masaya pa kaya kami ngayon? Magiging ganito pa ang kalagayan namin. Ang daming tanong sa isip ko na alam ko, hindi ko naman kayang sagutin. Wala na bang pag-asa? Bigla kong tanong. Pumikit ako. Ayoko na makita ang reaksyon niya. Ang lakas ng tibok ng aking puso dahil sa naging tanong ko. If you remember, when I told you when you left me, I clearly said, kahit tatapa ka sa labas ng pintuan yan, wala ka nang babalikan pa. And now you're asking me kung may pag-asa pa ba? Are you out of your mind? Natapos na ba talaga ang lahat? Nakausad na nga ba talaga siya? Pero bakit andito pa rin ako? Umaasa na baka maibalik ang dating pinagsamahan namin. Ang mga pangarap namin magkasamang binuo. Hindi ko kayang kalimutan lang ganun basta-basta. Pero ako ang may kasalanan. Kung bakit kami naging ganito, that's why I should live with it. Narinig kong bumukas ang pintuan at alam ko, papalabas na siya. Mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo ako sa naging desisyon ko. Hindi ko alam kung narinig niya ba dahil sumara ang pinto at alam kong wala na nga siya sa loob ng kwarto. Tumulong masaganang luha galing sa mga mata ko. Ang sakit-sakit. Hindi ko kayang isipin na nakausad na siya habang ako nanatili pa rin dito. Kinalma ko ang aking sarili at gumiti ng malungkot. Kaya mo to, Farah? Konting tiis na lang, malalampasan mo na to. Pilit kong pagpapalakas sa sarili ko. Tumayo ako, ngunit nahilo ko kaya naupo muna ako. Nung pakiramdam ko kaya ko na, dahan-dahan akong tumayo at naglakad palabas. Naabutan ko, nag-uusap sila. The scenery in front of me is making my heart bleed. Hinahaplos ni Lance ang buhok ni Anne na umiiyak habang may kausap sa kanyang cellphone, and they really look perfect together. Parang sila lang talagang tinadhana habang isa lang akong basura na umaaligid sa kanila. Am I really too late? I wish I could be her. I wish I could turn back time kung saan akong nasa pwesto ng babaeng yan. Naglakad ako palapit sa kanila. Mahina akong umubo at nakuha ko ang pansin nilang dalawa. Akala ko bibitawan ni Lance ang buhok ni Anne, ngunit patuloy pa rin siyang humahaplos dito at tila walang pakialam sa akin. Yes, Dad, I'm sorry. Anne sob at ibinaba ang tawag. I wonder what happened. Hey, you're here anyway. How are you? Come here. Umupo ka? Nagulat ako sa inasta niya. Lumapit siya sa akin. At hinawakan ako. Sa braso sabay pinaupo. Tumingin ako kay Lance at tila hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Anne. Okay lang po ako. Ano po, I just wanna say sorry. Nagulat ako nung hawakan niyang kamay ko. Is she really nice or just acting? She smiled at me kindly and it made my heart melt. Kung mamalaman ako at siyang makatuluyan ni Lance, siguro okay lang sa akin. Hey, don't say sorry. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari kanina. It was an accident, okay? Don't blame yourself. She smiled at me kindly again. Nope. Napatigil ako na sumabat si Lance. Pilit kong pinipigilan ang mga luha ko sa kanyang sinabi. Hey, let her ask for forgiveness. Gumawa siya ng katangahan at kailangan niyang humingi ng tawad para doon. Sabi niya kay Anne na parang wala siyang pakialam sa iniisip at mararamdaman ko. Pilit kong pinipigilang maiyak sa harapan nila kasi hindi ko na talaga kaya pa ang mga salitang lumalabas galing sa bibig niya. But I need to be positive. At least pinansin niya ako ngayon, di ba? At least kinausap niya ako. At least narinig kong boses niya at masaya na ako ron. Hey, ano ba, Lance? Do not be rude on her. It was not her fault and I'm okay. Ano bang problema mo? The lady suddenly transformed into a scary woman. Ngumisi naman si Lance at tumiling-iling. Yeah. You win. You're really scary when you're angry. Like a dragon. Roar. Cutie. Hindi ko alam matutuwa ba ako. Dahil nakita kong ngumiti si Lance at narinig ko ang tawa niya. Or masasaktan ako dahil alam kong hindi na akong dahilan ng mga tawa niya. Ibang-iba siya kung makipag-usap siya kay Anne. Is he in love with her? Sumasalungat sa sakit ang puso ko dahil lang sa naisip ko. Tumahimik ka dyan at malungkot ako ngayon? Anne pouted.
They are being sweet in front of me, and it's hurting me. Tila ko mag-usap sila parang wala ako sa harapan nila. Do you want ice cream? I know it will make you happy. My treat. Tumulo ang luha ko, pero mabilis ko tong pinahiran. That was what he always suggests when I was sad. Alam niya kasi mahilig ako sa ice cream noon, but now, hindi na ako. Sana ako na lang siya. Ano po? Tulungan ko lang po si nanay sa kusina. Bigla akong sad, kaya't napatigil sila sa pag-uusap. Yumuko ako dahil ayoko makita nilang umiiyak ako. Yes, go ahead, Lance said. Nakayuko pa rin ako at di tumitingin sa kanila. Mabilis ako naglakad paalis at nang makita ko si nanay, bigla ko siyang niyakap. Humagulhol ako sa kanyang balikat. Anak? Ano? Bakit ka umiiyak? Natatarantang saad ni nanay. Nanay, ayoko na po. Hindi ko na po kaya. Bakit po ang sakit-sakit, nanay? Bakit ako na lang lagi ang nahihirapan? Pagod na po ako. Humagulgol ako sa kanyang balikat. Tila naiintindihan naman niya ako at tinahaplos ang likod ko. Hindi ko na po kaya, nanay. Pagod na po ako. Wala akong narinig na tugon ni nanay. Inayaan niya akong yumakap sa kanya at umiyak. Hinahaplos niya ang likod ko at inayaan akong ilabas ang nararamdaman ko. Nang kumalma na ako, hinawakan niyang mukha ko at pinahiran. Ang mga luha ko, anak, makakaya mo to. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Balang araw magiging maayos din ang lahat. Ngumiti na lang ako ng malungkot sa kanyang sinabi dahil alam kong hindi na darating pang araw na yan. Anak, sagutin mo ang tanong ko. Inanghina ko siyang tiningnan. Ano po yun? Tugon ko. May sakit ka ba? Kumabog ng mabilis ang puso ko dahil sa tanong niya. Bakit niya ako natanong ng ganyan? Wala po. Bakit po? Hindi ako magkamayaw. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Anak, alam ko may sakit ka. Nabasa kong notebook na naiwan mo. Kaya magsabi ka na lang ng totoo? Yan ba ang rason kaya ka umalis? Alam kong wala na akong kawala sa tanong ni nanay. Tumulo ulit ang mga luha ko at dahan-dahang tumango. Tila nawala ng kulay ang kanyang mukha sa sinabi ko. Diyos ko, anak. Niyakap niya ako at naramdaman ko ang mga luhang nahuhulog galing sa kanyang mga mata. May cancer po ako, nay, at ilang buwan lang po ang itatagal ko. Kaya po ako bumalik dito para hingin ng patawad ni Lance. Pero bakit po ang sakit? Ang hirap-hirap po, nanay. Umiiyak ako. Nag-iiyakan kami habang magkayakap. Tila nakahanap ako ng kalinga ng isang ina kay nanay. Halos ayaw na rin niya akong bitawan, pero kailangan. Ako na po ang magdadala niyan sa kanila. Umiling-iling si nanay. Huwag mong saktan ang sarili mo, anak. Maawa ka. Gusto kong ako ang magsasabi sa asawa mo, pero wala akong karapatan. Nanay looks helpless. Gusto niyang tumulong pero wala siyang magagawa. Umiling-iling ako at hinawakan ng kanyang kaliwang kamay. Nay, sinabi ko na po sa kanya, pero ayaw niya pong maniwala sa akin. Ngumiti ako ng malungkot. Hindi ko mabasa ang reaksyon ni nanay. Siguro halo-halo na. Nalulungkot siya para sa akin at siguro galit siya kay Lance. Ayaan na po natin siya, nanay. Kung saan siya masaya, masaya na rin po ako. Ngumiti ako at mabilis kinuha ang lalagyan ng 2 cake. Just for them. Di na ako napigilan pa ni nanay nang tumalikod ako at pumunta sa kanila. Bumuntong hininga muna ako, pilit na ngumiti papunta sa kanila. Nilagay ko sa harapan nila ang dala ko. Hindi ko sila kayang tingnan. Ang lapit nila sa isa't isa. They look really in love. Anne, eat this. Nagangat ako ng tingin at nakita ko. Kumuha ng kutsara si Lance para sa cake at sinubo ito kay Anna nagsiselfone. Pilit kong pinipigilan ang emosyon ko. Total manhid na ako. Kaya ko to. They really look like lovers. Lance looked like a caring boyfriend. Sinusubuan niya ng cake si Anne while she is busy doing something on her phone. Come on, Farah. Umalis ka na dyan. Why are you still watching them? What are you doing here? Umalis ka na dyan and just do your job? I paid you not just to stand there. Nagulat ako sa malamig na boses ni Lance. Nagangat din ang tingin si Anne at sinamaan ang tingin ang lalaki. Stop it, Lance. Ano ba? Kanina ka pa. Is there something wrong? You are not like that. Tumingin sa kanya si Lance and he is lost for words. Ako na lang ang nagsalita for him. Ano po?
Baka pagod lang po si sir. Hindi naman po kasi siya ganyan eh. Ano po, alis na po muna ako? Gagawa pa ako ng mga gawain eh. Enjoy po kayong dalawa. Bagay na bagay po kayo. Saad ko sa bayo ko at alis. Sa pagtalikod ko sa kanila, saka naman nagsiunahang tumulo ang mga luha ko. Ang sakit-sakit na kasi ng dibdib ko. Parang di ko na kaya. Bakit ba kasi ang tagal kong mamatay? Pwede ba ngayon na patay na kaagad ako? Pagod na pagod kasi ako sa binibigay sa akin ng mundo. Umalis na ako at pumunta sa kwarto ko. Nanginginig ang mga kamay kong tinipa ang number ni Andrew. Ilang ring lang sinagot niya na kaagad ito. Hagulgol ko ang bumungad sa kanya na ikinagulat naman niya. Are you okay? Puntahan kita dyan. Mabilis niyang saad pero umiling ako na tila nakikita niya. Wag na. Ang hirap lang. Hindi ko na kaya. Ano bang mali sa akin? Bakit ako pinahihirapan ng ganito? Iyak lang ako ng iyak. Gusto kong mamatay na lang para hindi ko na maramdaman ang sakit dito. Hey, stay with me, okay? Kaya ba yan? Andito pa, kaya okay? Hush, makikinig ako. Ipalabas mo lang yan. Hindi ako sumagot. Tumayo ako, tinahanap ang blade na nakita ko kanina. Ngumiti ako ng mapait. Tila ako'y naaaliw sa talim at kintab na magandang likhang ito. Farah, still there? Hey, I'm here. His words made me smile, pero mas pinangiti ako na magandang blade na to. Napatingin ako sa pintuan nang may kumatok. Anak? Umalis na sila Sir Lance at Ma'am Ann. Anak, okay ka lang ba dyan? Tila wala akong naririnig. Nakangiti pa rin akong nakatingin sa blade na hawak-hawak ko. Drew, napakaganda ng blade na to. Tila tinatawag niya ako Drew. Tila nababaliw kong saad kay Andrew. Please, please, don't do it, Farah. Please, I'm begging you. Anak, papasok ako ha. Gusto ko lang naman tingnan kung okay ka lang ba dyan? Tila wala akong narinig at naiintindihan. Dahan-dahan kong hiniwa ang pulso ko at napangiti ako dahil sa mga dugong umaagos dito. Finally, I'm free. Salamat at gising ka na anak. Akala ko mawawala ka ulit sa amin. Buti na lang nakapasok ako agad at napigilan ko ang pagdugo ng pulso mo. Huwag mo na ulit gagawin yon ha? Napangiti ako na mapait. Na makita ko, nilunasan na ang pulsong hiniwa ko. Nasa gilid din ng lamesa ang mga gamot. Bakit nagising pa kasi ako? Ano ba talagang rason kung bakit pa ako nandito sa mundong to? Why living feels like hell? Noon, takot akong mamatay pero ngayon, just thinking about dying comforts me. Anak, huwag mo ulit gagawin yan, please. Nanay's hopeful eyes made me smile sadly. Paano ko sasabihin sa kanyang hirap na ako na gusto kong tapusin ang paghihirap ko? Ngumiti na lamang ako sa kanya. Nakakatakot naman kasi ang buhay. Kailangan ka pang pahirapan o paiyakin bago ka patatawarin. That is how life works. Though according to Boss Sanchez, there are 3 kinds of people. The first one is the moviegoer. This kind of person just watch how her life goes by without doing anything. Second is the actor. This type of person controls how her life works because she realizes she's the actor and does not only watch how her life goes by. And lastly, the scriptwriter. This person does not only watch and act, but she writes her life and creates the entire scenario in her mind. I think I am the actor. I control how my life works. I do not only watch it, that's why I'm here. Trying to act everything, but some things cannot be controlled. Kaya tayo nasasaktan. Nanay, pwede bang huwag mo na lang sabihin kay Lance ang nangyari sa akin ngayon? Tila hindi sang-ayon si nanay sa sinabi ko. Nilagay niyang hawak niyang betadine sa gilid at hinawakan ng kabila kong kamay. Anak, mas mabuting sabihin mo na lang sa kanyang lahat. Ipaliwanag mo anak habang di pa huli ang lahat. Di ako makasagot kay nanay. Gusto ko nang ipaliwanag kay Lance ang lahat, ngunit alam ko ayaw niyang maniwala. I need evidences to support my claim. Pero tama si nanay. Habang hindi pa huli ang lahat, kailangang malaman ni Lance ang totoo. Nandito na ako, ano pa bang mawawala sa akin? Alam ko yon, Nay. Bago man lang ako pumanaw, gusto ko malaman ni Lance ang lahat. Bigyan niyo lang po ako ng 15 days, nanay, at ako nang magsasabi sa kanya. Ngumiti si nanay sa akin. Dahan-dahan akong niyakap. Nakapag-desisyon na ako. In that 15 days, I will treat him like how I treated him before at ipapaliwanag ko sa kanya na maayos ang kalagayan. I hope everything will be okay. I just hope kasi nakakapagod na. O siya,
Hindi kita papakialaman pa pero mangako ka, magiging masaya ka sa gagawin mo anak. Ngumiti ako at tinaas ang kanan kong kamay. She sighed at tumayo. Magluluto na muna ako. Magpahinga ka na. Huwag ka na lang bumaba. Dadala na lang kita na makakain mamaya. She suggested, kaya tumango ako kasi nahihilo ako. Alam ko hindi kaya ng katawan ko magtrabaho pa o bumaba man lamang. Salamat po. Inawakan niya lang ako sa kamay ko at umalis. Naalala ko ang nangyari kanina at unti-unti na naman tumulo ang mga luha ko. Masakit palang makita mong masaya na sa iba ang taong nooy pinangakuan ka ng habang buhay. Like a movie, para nag-flashback ang lahat ng pangyayari sa buhay namin noon bago kami nakarating dito. It was like a fairy tale without a villain. Kaya pala walang kontrabida noon kasi nasa amin pala ang conflict. I was really happy when Blood came out. Akala ko, katapusan ko na. Ngunit hindi ako natakot bagkos ang saya-saya ko dahil akala ko'y matatapos na ang paghihirap ko. Tila may pumitik sa sentido ko nang maalala ko si Andrew. Mabilis kong hinanap ang cellphone ko at nakita ko nasa tabi to ng lamesa. Baka inilagay ni nanay. I opened it at nagulat ako. 10 plus messages from Andrew. 10 plus missed calls from Andrew. Binuksan ko ang messages at binasa ito. Please don't do it. Please don't do it. I'm begging you. Pupuntahan kita, pag-usapan natin yan. Hindi kita iiwan, I promise you. Please, no. Papunta na ako. Please, I'm begging you, kaya mo yan, pagsubok lamang to. Killing yourself is not the solution. Sagutin mo ang tawag, nagmamakaawa ako. Please, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Ang bagal ng taxi. Sagutin mo ang tawag ko, please. Promise me hindi mo ako iiwan. Pag ako iniwan mo, susunod ako. Nandito na ako but the guard won't let me in. I even begged him, please answer my call. Ilang oras ako naghintay ng sabi ng guard, ipapapulis niya raw ako kapag di ako uuwi. Umuwi na ako. Please be safe. Andrew calling. I don't know what to react. He looks so scared base sa mga sinasabi niya sa text. I feel loved because of this guy. Sinagot ko ang tawag niya and he sounded relieved. Thanks God! How are you? Okay ka lang ba? Hindi ako pinapasok ng guard. Tila nababasa ng nasa loob niya. Nang sagutin ko ang kanyang tawag, kaya naman napangiti ako. Tatawag daw siya ng pulis. Kapag nagmatigas pa ako, I was so scared. Please don't do that again. His voice sounded so broken, kaya't nagsalita na ako. I'm sorry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko kanina. I explained. Alam ko hindi ka tanggap-tanggap iyon. Suicide is really wrong. Alam ko yon. Hindi itong solusyon sa problema and it is a sin. Just please don't do it again. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko kanina noong narinig ko kung anong gusto mong gawin. It broke me. I was hurt and angry kasi wala akong magawa. I'm useless. Napatigil ako. Is he crying? His voice is really broken at wala man ako masabi to comfort him kasi ako mismo ang gumawa sa kanya niyan. I really thank God for giving me this friend. Please be safe. Promise me. Sa sunod na sabihin kaya ni Farah ang kalagayan niya kay Lance. Paniwalaan na kaya siya ng asawa. May pag-asa pa bang sumaya ang puso ni Farah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.